Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong Silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. Sa puno ng higera, nakagapos sa gitna ng kagubatan ay may isang matipunong tila na naghoy sa kawalan. Isang mandirigma na mula sa Albania, ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Panaghoy ng problema ay nangingibabaw sa kagubatan. Problema sa pag-ibig ang lubos niyang dinaramdam. Floranteng kanyang ngalay tinitangala sa Albania. Ngayon nagdudusa sa kaliluhat kahirapan. O Panginoon, ako'y iyong patawarin sa lahat ng aking kabiguang pasanin. Sa pag-ibig na pinagkait mo sa akin. O tadhana, bakit ganyan ka sa akin? O Laurang aking iniibig, bakit mo ako iiwan sa kamay ni Adolfo? Sumamot ako'y nilisan kay Adolfong Sakim. Sa kapangyarihay pati walang salay kanyang dinadamay. Ukay pait ng aking buhay. Sa akin tila'y walang nagmamahal. Laura at Albanyang aking sinalangan. Sa inyo ako'y nagpapaalam. Habang si Florante walang pagod sa paghihinakit, ay may isang girerong nagngangalang Aladin, isang morong wari ng liligaw ng landas, at naghahanap ng lugar na sa kanya'y giginhawa. Okay, laking hirap nitong nasa akin, na sa pag-ibig, inagaw ng malapit sa akin. Ako'y ngayon nandito sa kagubatan, pinagtaksilan na ama kong mapagsarili. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, ay may narinig siyang tinig. Tinig ng animoy nasa kagubatan din. O Laura, ako yung pinagtaksilan at iniwan. Hahayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Alam kong hindi mo mahatim ang mahal mo sa kahinagpitan. Napakapait naman ng kanyang tadhana, kahabag-abag at tila wala ng pag-asa. Nasaan ka, tutulungan kita? Ginamit ni Aladin ang kanyang matulis na kalis sa paghawi ng mga damong hindi ka nais-nais. Nahimatay na pala si Florante at ang moro'y hindi na malayan. Ngunit nakarating na pala si Aladin sa lugar na paroroonan. Makita si Floranteng nakagapos sa higera, ay nagulat at namigla ang morong mandirigma. Sa harap ni Florante may dalawang leon na nakaantabay sa pagising at handang sumalakay. At pinaslang ni Guerrero ang dalawang kaaway. Iniligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawala niya sa pagkagapos at walang hirap na inakay-akay. O Laura, nasaan ka? Halika't dito tayo magsama. Di na pinansin ni Aladin ang sigaw ni Florante at hinayaan na lang itong makaidlip muli. Noong nailigtas na ni Aladin si Florante, ito namang si Laura ay hila-hila ni Conde Adolfo sa kagubatan nang nagtatangkang harasin si Laura. Adolfo, bitawan mo ako. O Florante, iligtas mo ako sa kapahamakang ito. Laura, bakit si Florante pa din ang nasa isip mo? Si Florante ay akin ang iniwan sa gitna ng kagubatan matapos isang matalo sa laban. Habang si Laura at Conde Adolfo ay naghihigitan, si Florida ay biglang nakita ang dalawa. Si Florida ay pinana si Adolfo at ito'y bigla-biglang bumagsak. Tinulungan ni Florida si Laura. Ano ang ngalan mo, Binigin? Ikaw hindi ba nasaktan? Ako si Laura, maraming salamat at ako'y tinulungan mo at kinalain sa mga kamay ni Conde Adolfo. Sino ka, tanong pakay mo sa akin? Ibaba mo ako at sagutin mo ang aking tanong. Ako'y isang moro at ang ngalan ko'y Aladin. Ako ang nagligtas sa mga liyong handa kang sunggabin. Alam kong may mabigat kang pasanin. Ako'y taga-Persia at ika'y taga-Albania. Ako'y isang moro at ika'y isang Kristiyano. Magkaiba man tayo ng kaharian pero walang pinipili ang pagtutulungan. Ngunit hindi mo ba alam na magkaaway tayo? Magkaaway mula sa ibang kaharian. Hindi na kumibo pa ang siyang may katanungan hanggang makarating sila sa lugar na mapagpapahingahan. Doon ay magpapalipas ng gabi hanggang kinaumagahan. Magpapalipas ng hinagpis at kalungkutan.
Ako'y nagpapasalamat sa iyong kabaitan. Kabaitang ipinamalas noong ako'y nangangailangan. Alam kong mahirap sariwain ang problema sa nakaraan, ngunit pwede ko ba itong malaman, kaibigan? Alam kong meron kang katapatan kaya sisumlang kong kwento mula nung ako'y sinilang. At ikinuwento niya ang kanyang nakaraan sa isang matapat na kaibigan at maaasahan. Inilahad ni Florante ang katotohanan. Katotohanan sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Floranteng anak ni Duque Briseño at Prinsesa Floresca ay isinilang sa kaharian ng Albania. Nang siya ay nasa kanyang ika-11 gulang, ay ipinadala sa Atenas at doon pinag-aral. Doon niya nakilala si Adolfong Buhong sa kasaysayan at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Nakilala din niya si Menandrong pamangkin ng maestro, na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo'y puot ang nasa kalooban. Ibinuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Dula-dula ang naging makatotohanan. Si Adolfo ay nagtangkang saktan si Florante, ngunit hindi nagtagumpay marahil ito'y nakita ni Menandro. Pagkaaray si Florante ay nakatanggap ng liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito ay pinadala ni Duque Briseño kanyang amang minamahal. Si Florante ay binasa ang liham na naglalaman ng pagkawala ng ilaw ng tahanan. Uuwi siya sa Albanya at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang guro't mga kaibigan. Nang makapasok ito sa kaharian, ay pinaligiran siya ng mga kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Itong si Florante hindi makapaniwala na si Adolfo ito'y kanyang magagawa. Pinaslang ni si Briseño at Linceo. Nang walang awa, karibal pala ni Florante ang pag-ibig ni Laura. Si Florante ay walang kalaban-laban. Dinakip at ipinatapon sa kagubatan sa mga hayop, balak gawing hapunan. Utos ni Conde Adolfong gahaman sa kapangyarihan. Sa kasalukuyan ay may nasa gubat din sila ay nakarinig ng tinig. Tinig ng pamilyar na boses. Boses ng dalawang nag-uusap na binibini. Florante ang aking iniibig. Akalain natin dito tayo magkikita. Ang landas natin ay pinagtagpuan at pinsana. Tadhana yung isa'y napakadamot sa magna. Ang ama mo'y aking pinakasan. Pinakasan ko't di ako nasundan. Pumunta ako sa kagubatan upang hanapin at ikay balikan. Ngunit may nakita akong tao. Tao nangangailangan ng tulong ko. Itong si Laura ay pinagtatangkaan ng isang lalaking nagngangalang Adolfo. Binala kong tamaan ito ng panang hinahawakan ko. Nang pinana ko ito, siya'y namatay. Si Laura ay nagkaroon ng kapanatagan. Si Laura ay nagpasalamat sa akin, kaya pinasya ko siyang kaibigan. Nag-uusap kami at nagkakwentuhan habang naglalakad dito sa kagubatan. Kayong dalawang nakakita sa amin, napakabait ng tadhana sa atin. Nagtatagpo na pala kayong apat. Ang Albanya ay babalik na sa dating kapayapaan. Si Adolfo ay wala na sa pwesto. Si Florante ay punas sa trono. Mabuhay ang Albanya!